po lahat po, pagkatapos ng experiment, pwede na pong pangbenta kasi slaughter or breeder. Ay, sa ibang po. Pwede na saan? Isoy? Saka napapansin ko, ganyan po dito mag-harvest ng napir. Ay. Hindi mo na pala kailangan mano-mano eh. Forage, diretso na kaagad sa pakain dun sa mga kambing. Dadaan lang sa gitna, no? Yan daw yung merienda natin eh. Kinolekta na. Breakfast ko. Forage legume production. Ay, mga legumbre. Elevated. Ito po ay for experimental purposes lang po din. So, ito po ay sa mga mature po ito eh. So, sa mga mature po siya. So, ito po kasi experiment ko ngayon, ay ginamit ko ay mga magti 3 months o 3 months old na kambing. So, ito po yung ginamit ko din sa aking experiment. So, ito po, ang pinapakain ko po sa kanila, familiar po ba tayo doon sa spent mushroom? Yung po pinagtubuan ng kaputek. Yung fruity bag. Yung fruity bag. Yun ang kinakain. Yun po. Nakita niyo po ba yung sa harapan nakasako? Parang pataba na yata yun. Opo, kinokompos po yun eh. So kinokompos na po nila. Yun po kasi tinatapon na talaga. So wala na mong pakinabang. Yun ang ginagawa is kinokompos siya, ginagawa pataba. Eh, maraming bacteria yun. Experience. Sabi sa amin. Kasi ang ginagawa ko ay so kinokolekta ko po yung mga spent mushroom and then dinadry. Pag na-dry siya at yung moisture niya ay medyo mababa na, siguro mga nasa 40% depende doon sa may kwan, para malang po ma-hammer meal, gigilingin ko, magpapagiling ko po yun. Ang magiging itsura nun parang powder, parang darap. And then hahaluan ko po siya ng urea, molasses at tubig. So, kasi dayami. Opo. So yun po, nilalagay ko. And then, ilo-dry. Tapos yun na po, ipapakain ko sa kanila. So may sample po. Ito po yung itsura. So ito na po itsura niya. So ganito pa maging itsura. May kabuti-kabuti pa ng konti. Opo, ito. Yun yung mushroom mo. Opo, ito na po yung spent mushroom. So ito po yung pinapakain ko. So ginagawa ko po siyang alternative feeds para po sa kambing. So titignan ko po, ngayon po ay kasalukuyan pa lang ongoing po yung study. So titignan ko pa lang po yung palatability nila kung talagang gusto nila yung spent mushroom na yon. Ngayon nahaluan ng molasses, urea, tapos may tubig. So yun po, tinetest ko yung palatability and then tinitignan ko rin kung kasi kailangan yung may urea para yung sa may madagdagan pa yung nutritional content ko ng spent mushroom. Kasi kung spent mushroom alone, wala pong sustansya yon. So kaya tayo naglalagay ng urea sa molasses. Yung pataba yung sir na urea? Urea sir, yes sir. Yung zero. Opo, natin. Pero merong ratio yon. So kapag halimbawa sa 10 liters na tubig, 400 grams lang ng urea. Pag sumobra, yun. Magtatay. Pero hindi naman siya kaagad-agad mamamatay. So magtatay. Pero may mamatay. Kasi magtatay na yun diretso. Dinala ko lahat itong kambing mo. May pangalan na. Oo, may mga pangalan po siya. So si Tresitor, yan po, may mga pangalan po siya. So may mga iba't ibang treatment po siya. Musiwara. So yung iba po, yan po, mayroon po dyan treatment na kumakain ng spent mushroom, mayroon po dyan yung hindi kumakain, yung iba't ibang dami po nung pagkain. Puro lalaki po sila.
So, ako rin po ay head ng breeding and reproduction dito sa SRC. Lahat po yan ay na-produce ko. So, November po sila ipinanganak lahat. Wow. So, noong November, so saktong-sakto ako pinagandaan ko to experiment. So, dapat makapag-produce ako ng puro lalaki na 20. So, ngayon po, nakapag-produce po ako. Siguro nasa less than 200 na po yung mga kambing na, mga kids na ganito. So, 100 yung plus. naka-draw na iba. Opo. So, ito po kasing SRC is hindi po talaga as pang production lang. So, puro experiment. Ilang buwan? So, lahat po ng kambing na napoproduce namin, ang gusto namin is puro experiment lang siya. So, kung na lang po yun. So, parang kung na lang po yung pagbebenta namin. So, hindi po talaga yung priority namin is magbenta lang ng magbenta. So, meron din po, yun yung po yung isang factor and then talaga po experiment lang po. So, kaya po kami nag-construct, nag-establish na magagandang housing is for experimental lang po. So, mamaya hapon po, mag-lecture din po ako about sa housing, fencing, and then good production management. So, malalaman po natin bakit elevated, Oo nga eh. bakit ganito ang matting, bakit ganun, parang mamaya po. So, papansinin nyo na po lahat ng mga nakikita nyo. Ilang buwan nung Ito po, kung po ito, magti 3 months po sila nun. yung ilagay? Opo, 3 months na po sila nun. Hindi, yung ilagay mo dito. Magti 3 months po, 3 months po sila. Kasi po, ang kambing, hindi po siya pwede kumain ng urea nang wala pang 3 months pataas. Yung kid na halimbawa 1 month to 2 months pa lang at pinakain mo ng urea, hindi maaari po siyang mamatay. Kahit feeds, sir, kahit feeds. Opo, mga dry. Feeds po, pwede po yun po. Urea lang. Basta yung mayroon po mga starter feeds, pwede rin po yung mga yun. Tapos growing, talas. Kasi hindi pa po kasi develop yung rumen niya, so hindi pa po siya ganun siya. Dapat na kumakain mo naman. Nakalabas na nakalabas yung ulo? So yan po lahat Huh? po. Pagkatapos ng experiment, Huh? pwede na pong pangbenta kasi slaughter or breeder. Ay, sa ibang pa. Pwede na sa akin. Tisoy? Saka napapansin ko, malalaki yung mga lumalabas. Mas marami pong lalaki. Halos, siguro nasa 60-70% lalaki. Opo, ang dami. Tama lang sa kaldereta. Hindi sa production sila. Sa production, malalaki. Ito naman, mamahalin. Oo nga, yun nga eh. Paano ba mas babae? Kaya nga eh, may parang kwan eh. Parang alam mo, may liguan na Paano? Ito, pwede na ito. Sa anin. Ito, babae ito. Ba't ang soft-soft ng Pwedeng pet yan ah. parang pet na ng Ayun, yun. Magkano yan ka? Iuwi ko na. Okay yun, basta yun. Hindi dahil sa akin nakain. Kaya smooth po yun. Kaya po, Ganda kasi naman yung 3% parang po ng body weight. kasi di ba yung pagpapalipod ka sa ano, parang mga ligas-gat na aligas na. Oo, amoy ka pa. Kasi kapag wala yan, unlimited yan. Kahit ano yung ganoko, makaya at kakain niya kung anong gusto niya. Titigil yan kung busog na, balik ulit. Naamoy niya ito. Pero kapag yung confinement po, dapat na-required po niya maliko niya yung 3% po kanya. Oo, yun ang naamoy mo, kaya naamoy mo sa akin. Kunyari ka pa. Ito po kasing aking experiment ay 3 months po. So 3 months, so 6. Daming kambing. So, nandito po tayo ngayon sa SRC, Small Ruminant Center ng CLSU. So, alam niyo naman, nagte-training na naman po tayo para mai-share din po sa inyo kung ano yung mga tama at mga variety ng kambing, mga tamang pagpapakain, at kung ano pa yung matututunan natin dito. So, ayan po yung mga kambing dito. So, marami na rin pong na-discuss kanina. So, ngayon castration naman. Para after ng surgery, nag-offer na agad yung pero ngayon po, gagamit muna tayo ng general anesthesia dahil gagamit din tayo ng local. So, ayun po, may nakapiso. Yes po. So, mamaya, ito po ay bali 1 ml siya. So, gagamitin po per site nga per injection 1.1 ml.
So yun po yung papaikot ko dun sa kanyang plastic end. So ito po ay 0.01 lang. So ganun lang siya kaliit yung silencing natin. 0.01 lang. So kailangan natin siya i-dilute para makapasok yung Anesthesia? silencing natin sa katawan ng natin. Kasi GA, kung yung 0.01 lang, local hindi sila ito natin yan papasok. GAC. May iwan lang yan sa syringe natin. Okay po? So yung route of administration ng ating silencing ay Silencing. IM. Silencing. So, Mga castration IM po yung gagawin nila. Saksak, pwede dito, Saan? at pwede rin dito sa triangular. So ngayon po dito tayo magsasaksak sa may kanyang front leg. So pagkasaksak nyo po, huwag nyo munang ibibigay, aspirate muna kayo kung may dugo. Then pag wala, ibigay nyo na po. Then maghintay lang po tayo ng mga tulog. Bumagsak siya. Ay, babagsak? Kakatayin pala. Ilang buwan po yan? Hindi pa. Parang 7 months yata. So sa pagkakastraight po ng kambing, mas early 6 months old, pwede na tayo mag-start na castrate. Yung castration po, di ba, ang laging pinapaisip sa atin, pag nakastraight yung kambing natin, natatanggal yung anggo. Partially correct, partially wrong. Kasi ang tamang pagtatanggal po ng anggo ng kambing natin ay pag-dehorn. Pag bata pa Dehorn. lang, pag nag-disbad tayo, kasama po kasi napapatay yung cell gland. So nandun po yung anggo o yung nagbibigay ng baho doon sa isang kambing, hindi po galing sa kanyang bayag. So ano po yan? Kailangan ginagawa natin yung pag-disbadding kung kahit gusto natin talaga matanggal yung anggo ng kambing, at kailangan din natin mag-castrate para parehas. So pag natanggal yung bayag, hindi siya totally mawawala yung amoy ng kambing, ng yung bulugan, partially lang. Pero kasi dahil nandun po yung scent gland, yung nagbibigay ng anggo sa kanya, meron pa rin amoy, yun yung kambing. Kaya kung bata pa lang, gusto nyo katayin yung kambing nyo, yung bulugan nyo, bata pa lang, disbadding natin siya. So mamaya, Disbadding. kung tayo mag-disbad or Disbad. mag-dehorning, ma'am, si Sir Jano yata yung magtuturo namin. So yun po, ano, yung kailangan natin gawin. After what age, sir, pwedeng i-kapunin ng... Any year naman, pwede nyo kapunin yung kambing, pero habang tumatanda naman kasi yan, ginagamit ko kasi sa breeding, di ba? So as early as 6 months old, kailangan mo siya castrate. Huwag mo siyang patagalin, kung hindi naman siya gagamitin. 1 year, 2 years old, pwede pa yun. Pwede pa naman, castrate lang po natin. Kung 1 year old, 2 years old yung kambing natin, pwede pa naman. Sir, totoo ba kapag kina-straight mas lumalaki? Possible, meron siyang yung ibang tendency ng pagkakastraight, yun yung kanyang benefit. Na pwedeng lumaki yung kambing, pwedeng tumaba yung kambing, kasi yung production ng sa kanyang testicle, ng mga semen, sperm, nandun kasi yung mga kailangan niya ng mga nutrition. So yung mga nutrition na yun, mapupunta lang sa muscle production. So nakuha po. Kailangan bang totally matanggal yung bone niya para kahit na Kailangan po ay buo matanggal. Kasi yung scent gland po ng kambing natin, dito po nakalocate. Sa? Andito po yan, dalawang scent gland ng inyong kambing. So pag bata pa lang yung kambing nyo at i-disbad siya, huwag kang pumansok yan. Pag bata pa lang po at ganyan pa lang po kalaki yung bad, yung corn po kasi pag bata pa lang, maliit pa lang, bad yung tawag. No? Tapos, pag dinidihorn po kasi yun or dinidisbad, paikot yun. Hindi na po yun. Kapag Kawali. na-crush yun ng mainit na bakal, nasisiraan na rin po o napapatay na rin natin yung scent gland niya. Kaya wala na po siya scent gland. So ngayon po, pwede na tayong magbalahibo. Ay, di. Hey! Saan ba tayo? Saan ikaw? Kawali daw. Saan ikaw kawali? Napainit na po ba yung tubig? Ayun oh. Stainless Kaya pa. po, ano po yung kambing natin. Medyo tulog na siya, no? Pwede naman na tayo mag-start. Ilang saksak po yung ginawa? Isa lang po. Isa lang, ano? Pagbuhat na lang ako. Yan, pagka umepekto na raw po yung sinaksak ay pwede na.
Yes po, pares lang. Ay, sorry po. Sir, kung ano nagkamali ka sa procedure mo, Pwede ba ibalik? kahit may anesthesia sa blood niya, hindi. Noon, station food, di po natin pwede. Hindi magkatay na lang na ito. Wow, sterile. Kunwari lang po, sir. Kailangan po natin mag-sterile para okay na po. So, sa pagtatahi po natin, doon sa loob, At tinatahi din pala. kailangan po natin siya i-lighting. Pero kung meron po kayong emasculator, yung tinatawag natin bloodless na pang-castration, mas maganda po yun. Pang-cautery niya nun. Hindi po siya cautery, para, kung nakita niyo po yung para lang siyang scissor, pag Ay, oo, nakita ko na nga yun. pag nilak niyo po yan, na-crush niya na yung spermatic cord, so wala na pong magiging bleeder. So pag tinanggal niyo yan, tapos ang castration. Kaya siya tinawag na bloodless castration. Oo. Pero dahil wala po tayo noon, doon po tayo sa Traditional. pwede po kayo mag-donate. Mahal ba yung gano'n? Hindi naman po. Ang daming forceps. Para ano lang po tayo. Formal. Formal. Pero kahit isang forceps, dalawang forceps, bawal naman na. Para po mag-effect yung ating anesthesia. Kasi kung pinakain nyo po yan, mahirap po magpatulog ng animal. Kaya make sure kung bukas po kayo magsa-surgery, mamayang gabi po, magbilang na kayo ng 12 hours, kung kailangan ng oras nyo siya sa surgery, para hindi na po pakainin at painumain ng inyong kambing. So after surgery nyo lang po ito papakainin. Nag-fasting ka ba? Kaya ba nung Hindi eh, kakakain ko lang. Kakain mo lang, sayang. Hindi ako Kaya pwede. po ng kambing na Sayang. walang anesthesia, ginagawa naman po talaga yung sa farm setup. Ang gagawin nyo po doon, italiin nyo po yung kanyang apat na paa, paganyan, tapos nakalabas yung balls. So make sure lang talaga na naka-restrain po na maayos. Kaso, malikot at yung animal ay umihiyaw. Siyempre, kayo naman po talaga pulitin yung scrotum, no? Masakit po talaga yan. Yes, Pero sa practice po talaga sa farm, Yun, yung physical restraining lang po tayo. Para after surgery, recovered agad yung ating animal. Sino ang advantage mo? Tapos, pag nag-anesthesia po tayo, careful po kayo, baka mag-float yung kambing nyo, no? Ito po medyo naghahangin na siya. Ayan. So, naghahangin na po siya, kaya kailangan na po natin siya idapa. Pero buhay na po yan, tatay ko po siya. Tapos, kung may wound spray po kayo, wound spray po natin siya. Yung pa sir, hindi pwede yung antibiotic na injectable. Pwede po yan, mag-inject po tayo ng antibiotic. Spray. Wound spray. 0.01 lang po yun, yung kailangan natin. Ayaw po, sige po, para ma-turo ko. So, pampawala ng blood yan. Apo, Nakadapa. idapaan nyo po siya after surgery para yung hangin niya lumabas. Kung hindi man, pag nagsa-surgery po kayo, make sure na naka-elevate itong bandang taas na to. So maglagay po kayo ng unan or stop toys na mag-elevate pag naka-lateral, nakahiga po siya sa side. Para yung hangin po niya hindi na pumapasok dito. Pwede rin yung mga nag-float talaga, ganyan ang procedure. Apo. Pero kung bloated lang po talaga yung inyong animal, mahirap na po siyang, hindi na po natin kayang ganyan. Kaya kung mayroon po kayong syringe na malaki, pasukin nyo lang po dito sa side, tapos kung gas lang talaga siya, lalabas naman yun. Ang itsura po ng needle, pag na-hit nyo yung kanyang rumen at may gas talaga, umiikot po siyang pagano. Okay? Pero kung protein naman po yan, or may bubbles, pag pinusok nyo yung syringe, ang lumalabas na sa kanyang dulo, ay mga bula. Okay po? So kung hindi na natin nagamit yun. Some side bro. Kung ito po, example, ito yung ginamit nyo. Tapos tinusok nyo po siya dito sa left side, ano po po yung rumen. Hindi ko po tutusukin na. Akala ko tutusukin mo. Hindi po ba? So pag tinusok ko po yan, at pag may hangin talaga, ang movement po ng inyong needle ay umiikot na po ganyan. Needle lang po nung karayom, ano? Hindi po siyang
isaksak ng buo. Tanggalin nyo siya, tusok yung pala niya. Oo, pero okay lang din po kung ito. So, okay pero lang, mas maganda, kung yung mas malaki po, mas maganda. No? 5cc or 10cc, ganun. 10cc, kung may 20cc kayo, mas okay. Kasi kung protein po yun, yung laman ng rumen, mahirap to lumabas. So, pag malaki, mas madali. Meron na ako na experience na gano'n eh. Emergency lang po. Nag-bloat. Namatay tuloy. So, ito po yung tetanus toxoid natin. Hindi po, yung pang anti-tetanus po na. Para hindi po... So, meron pong blue dot dyan, or iba white, red. So, doon nyo lang siya pitik-pitigin. Para pag binali nyo, careful lang po kayo na nababasag po kasi ito ng... Pagkabasag. Doon tayo nagbigay kanina. Dito sa right. Sulit mo lang sa dito. So pag IM po tayo doon, laging hanapin nyo lang yung malaman. So meron naman po 3 side dito, dito, tsaka dito. Kung mataba po yung animal nyo, tingnan nyo lang po kung saan kayo makapagsaksak. Nakuha. So pag IM po, diretso lang, no? Yung pagtusok. Tapos aspirate po. And bigay. Para malaman nyo lang kung nakahit kayo ng blood, kung may blood, so i-withdraw nyo lang siya, huwag nyo bibigay kasi nasa blood vessel po kayo. Sir, ilang hours po siya babalik sa dati? Mamaya-maya lang Recover po yan, mga 30 minutes to 1 hour recovered na yun. Levi. So, hindi dito basta dito. Wala naman pong kailangang ibigay na... Wala naman po. Dito po, okay na po yan. Basta nag-bloat na po yan kasi lalaki yan, di ba? Basta yung pinakamalaking part kasi ng stomach ng kambing nyo, ay yung rumen. Sa left. Yes po. So recovered naman na yan, medyo drogy lang talaga siya, pero recovered na po yung ating kambing. Sige po, next po tayo sa administration po tayo. Okay na po ba? Wala na po tayong questions sa castration? So, yung paggamot nito, kailan mo naman ililinisin mo pa ba? Hindi na po natin kailangan linisin yun, no? Ang kailangan lang natin bibigay sa kanya antibiotic. Kung magbibigay po tayo ng oxytetracycline sa kanya, every other day yung bigay. Sa 3 shot po yun. Kung nagbigay po tayo ngayon, buktaw po tayo bukas, bigay tayo sa Thursday ngayon, no? Saturday. Ganun po, no? Kasi long acting po yung ating oxytetracycline 48 hours. So kinabukasan dapat yung ibigay pa. Tapos confined, sir? Apo? Confined. Apo. Ilang ml yun, sir? Ang computation po natin ng Oxytet ay 1:9. Mabutin. Apo. Walang problema, any food naman siya, no? Wala naman po, kahit anong pagkain po ibigay natin, wala tayong problema po. Ngayon naman po ang magna-try po kayo magsaksak. Kung may gusto po sa inyo magsaksak, okay na okay po para kayo rin matuto ng Mga vitamins yun, sir. vitamins. Kutsilyo para katayin eh. Apo. Pero nga ako. So may dalawa po tayong vitamins na gagamitin sa umaga na to. Yung thiamine po, yung vitamin B complex. Vitamin D complex. Thiamine, tsaka meron po tayong Dopalite. B complex plus electrolytes, amino acid, tsaka mga dextrose. So magkaiba po sila no, sa thiamine, so tapos itong Dopalite. More supplement lang naman sila parehas. So, pag nangihina yung kambing natin, dehydrated, yung Dopalite tayo. Pag increase man ang problema ng kambing natin ay mga mababa yung kanilang mga vitamin B complex, ito yung gagawin. Lalo na pag naglulumpo, pwede mong gamitin to, no? Tapos kung kaaanak, pwede tayo magbigay. Excuse me. Para po yung kambing natin ay healthy kasi magpapadeliver, no? So ito pong ating Dopalite, ang route ng administration niya ay pwede tayong mag-IV sa blood, dito, sa jugular tayo. Pwede po tayong subcutaneous sa under the skin, sa ilalim ng balat. Ito naman pong B-complex natin ay IM lang siya, so intramuscular. So tuturo ko po sa inyo kung paano mag-inject. Kanina nakita nyo naman na po yung IM, ano? Ngayon na lang po ang ituturo ko po yung sub-Q. Pakuha ko lang dito sa under the skin.
So, kuha po tayo ng ating mga kambing. So, recommended na binibigyan talaga na upuan mo yun? Upuan mo lang po sa niya, pero ako po kasi pinapractice ko dito dahil mapayat yung kambing namin dahil nagtagtuyot, nakulang kami sa damo. Nagpa-supplement ako lagi sa kanila pagkaka... Tuwing kailan po? Tuwing kailan? So pag nanganak siya, bigay na siya agad. Once year lang, Oo. diba? Pero ano naman po kung nasa inyo naman po, pag nakita nyo yung kambing nyo na pumapayat, so magsusupplement talaga tayo. Hindi na natin hintayin yung nanganak yung kambing nyo, lang tayo Pumapayat na. Ako. Pero kahit hindi naman po mga anak, pwede naman din bilang. Basta Kasi yung vitamins mamaya lang. po, mag-discuss din po ako sa health. Malalaman po natin doon ano ba yung mga nag-contribute sa sakit ng ating mga kambing. Kaya importante rin na alam natin yung mga binibigay natin supplement. So, ang gagawin po natin ngayon ay subcutaneous. So, sa baba, ilalim po tayo ng skin, no? So, dito po sa side na to, kanina di ba dito rin po tayo nagsaksak sa muscle. Meron din po dyan na loose skin. Sa pinakakilikili niya, meron po. Tapos ito po, loose yan. So, hatakin niyo po. Ganito po yung paghawak ha. Dalawa. Para merong space dito. Or dito. So, marami po kayong pwedeng pagbigyan. Or, itong kamay lang na to, itaas nyo lang na ganyan. Tusukin nyo lang po dito. Meron na po yung space. So, under the skin, pag ganito, kanina po, di ba, pag ganito tayo. Ngayon naman, pag ganyan lang. Tutusukin nyo dito. Then, try to aspirate to my blood. Pag wala, bigay po tayo. Gano'n pa karami doses na ganyan? 3 lang po yung binibigay namin. 3 to 4, 5, okay lang naman. Wala nang problema po. Walang timbang ng kambing. Wala po. Kahit 3 lang. Sa IV naman po, pag may mga gamot po kasi na kailangan talaga ng IV katulad ng 50% dextrose. So, kailangan lang po lagi may katulong kayo, no? May dito kakayanin. So, pag nakangat nyo kamay dyan, press nyo lang po dito sa side na to. Makikita nyo po yung jugular. Gagalit siya. Apo. So, kapain nyo lang po yan, magbabulge yan. So, andito po yung support niyan. Ito po yung tinatawag na jugular groove. So, jugular groove, nasa ilalim na po niyan yung ayan po. Nakita nyo po? Yes, yes. So, yun po yung ugat. Apo. Kaya kapain nyo po. Yan mismo nakapulge po. Yan. Apo. Yan. Laki po pala to? Apo. So, kaya kailangan nyo pong i-press dito sa baba Apo. para mag-band. Nakuha po? Yes. So, dyan po lang siya tutusukin. Pa-side lang po ng pag-ganon. So, tutusukin niyo po siya habang nakapress? May isang magpapress? Kailangan may nakarestrain sa ulo. Tapos may nagpapress? Tapos kayo po, kung kaya nyo siyang i-press lang or kailangan nyo katulong, okay lang. Tapos po natin isaksak. Nakuha po. Pataas po, pababang ganun yung saksak. Pag ganun. Sa pataas. Una po dito. Sino po gusto mag-try magbigay ng... Ay, sige. Nagugulat si sir. Siya po yung sasaksakan. Dito po, ano? Dito po. Ikaw sa injection na dito. Dahil po dito sir. Sa sabi Thank you. Sa sabi po. Akala niya sa jugular. Di, ano? So, maganda po siya. Ano nakakatakot po? Sige sir, ikita nga po muna ng bago. Dinala ko na naman. Aspirate ka muna dahil mo Natatakot sa aspirin. Ay, konting aspirin lang, di ba? Konting wala. lang. Sige, puno po. Okay, very good. Nice one. Galing. Sino po gusto mag-try sa IM? Takot ako. Ay, Tandaan mo yung binibigyan natin. Go na ma'am. Tusok lang yun. Bigyan ko pa na kaya. Si Mama daw po, Bolonturo. Sino po sa IM? Kasi Kung nakita niyo po yung pangalan, ito po yung pangalan, di ba? Dopalite. Sa baba po niya, solution injectable, ayan po nakalagay. IV, SP, tsaka IIP, tsaka subcutaneous. So yun po, nandun po yan, nakalagay. Yung dewormer po natin, oral po yun na, hindi po tayo nag-inject. Pero may ivermectin po tayo na ginagamit para pang-deworm din.
Mga antibiotics po, di po tayo nagbibigay ng oral. Kasi pag nagbigay po tayo ng oral ng antibiotic, papatayin na rin yung normal microflora Bromel ng inyong kambing. Kaya kailangan po injectable. Oo po. Unahin na po natin yan, sir. Kita po sa may pa. Ito po muscle na rin. Papayin na po. Ayan o. Tapos, ang susok niyo po diretso na rin. So, huwag niyo lang po isasagad na po. Aray. Ako po muna. Iyan ako po. Hindi pa kapama po sa ito. So, pag inaras niyo po yan, ito po. Kapay lang po. Ayan, nakapaan niyo po. Sige po. Ayan, sige. Diretso lang po. Aray. Stop. Bigay. Nice. Pag May massage pa? tayo, meron po tayong ganitong syringe. Ito po yung tinatawag na bolus, para hindi po ma-choke yung ating animal or mapunta sa kanyang trachea yung inyong dewormer. So, mas maganda po mag-invest din tayo sa ganito. Okay po? Ano yung bitang na yan? Ito po yung pinatawag dito, bolus na po tawag dito. So, bili po kayo ng fiber na syringe. May mga bala na po yan. So, pag magde-deworm po tayo, dito lang po yan sa gilid. Uy, patay ka rin. Nasaan yung mga kriso? Yan. Ayan. Left. Ayan. Ako. Nakuha? Pero diretso na agad yan sa ano. Hindi po yung tatapon. 01, Nakuha po. Kahit na nakaganyan yung ulo niya. Apo. Hindi dapat nakatingin. Huwag nakaganyan. Nakadiretso lang dapat. So, pasok na lang yan. Hindi naman gagawin sa lalapan yan. Sabay. Malalim Malalim pala, no? Apo. Kasi pag mababaw lang po yan, magbabackflow na lang po yan. Isusuko niya lang. Kaya. Masabaw na ako. Magdelector ba ako mamaya? Last po. Sino ba po? Ikaw? Ay. Huwag po tayo mahawak ng ganito na agad. Huwag po ganito agad yung hawak. Wala na naka-aspirate po yan, no? Kasi pag ganito po yung hawak nyo, baka mapisit nyo agad. So, hawakan nyo po siya pag ganito. Para pag tusok nyo, hindi siya nyo mapipwes agad. At saka nyo i-move yung kamay nyo. Nakuha po. Para mas stable. Kasi pag ganito yung hawak nyo, hindi po yung stable. Magalaw lang po yun. Kaya ito po yung hawakan nyo pag ganito. Yung barrel mismo, ito. Tigil ka na yung... Nakuha po. May question ba po tayo? Gamitin dyan, ito. Ay, hindi po Single use? Single use lang po tayo. Kasi mamaya may sakit yung isang kambing nyo, ginamit nyo ito, patay tayo parehas. Pero yung pang-1 ko, yung pang-deworm. Yung pang-deworm, yun yung pwede. Pwede po yung Kahit kaninong gamitin yan, kahit marami yan. Hugasan nyo lang, kung masyado ng marami, hugasan nyo. Ang gawin nyo po, kung sa isang pen, gumamit kayo ng isa lang, hugasan nyo siya sa susunod na pen. Kasi magkakasama naman sila, so walang problema doon. Kaso yung kabilang house. Mamaya itong house na ito pala may sakit, tapos ginamit nyo, nilipat nyo doon, patay tayo. Natamaan din nyo. Kaya mas maganda mag-secure na agad tayo. Ako po. May question pa po tayo? Sige po, kung wala na po. Thank you po. Kung may tanong po kayo, kasi magta-talk din naman, mag-lecture din po si Doc Christian sa Caviteria. Tanong po tayo kay Ma'am Jackie para sa your talent and recording.